pong pag-aaralan sa ah, umaga pong ito. I really believe this is not the first time na marinig niyo po ang pangangaral mula sa talatang ito. Kung naalala ko, si Pastor Eric, na inimbita natin dito minsan, ay nangaral po rito. Pero nung ako po ay, at totoo po niyan, meron na akong hinandang sermon, meron na akong pinag-aaralan na ng ilang araw na mensahe doon po sa aklat natin ng pinag-aaralan na Juan, pero habang pine-prepare ko siya, parang wala dito yung leading na Holy Spirit. It seems like na hindi ito yung need ng church ngayon sa akin pong pagtitimbang-timbang at sa akin pong pananalangin ng mensahe para sa inyo sa umaga pong ito. Having in mind yung mga kapatid natin na nag-o-open sa akin ng mga pinagdadaanan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Bagamat hindi nag-o-open sa akin yung iba, pero nababalitaan po natin na may mga pinagdadaanan din po sa buhay. So, actually, kagabi lang po tayo nakapaghanap ng talata na pwedeng iniisip ko na pwedeng maging encouragement sa bawat isa po sa atin. At yung talata na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay hindi na po isang bagong talata para sa maraming marahil sa atin. Ito po ay pamilyar na talata dito po sa Aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, mga talatang 16 hanggang 24. So, sa English po ay Lamentations chapter 3, verses 16 to 24. So, nasa lumang tipan po yan, after po yan ng book ng Jeremias. Panaghoy, Kabanatang 3, mga talatang 16, 20, hanggang Kabanatang 3, 16 hanggang 24. So, ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay may pamagat na malaking pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ito po ang salita ng Panginoon. Kanya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na graba. Kanyang tinabunan ako ng mga abo. At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginhawahan. At ang aking sinabi, ang lakas ko'y nawala. At ang aking pag-asa sa Panginoon. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karilitian, ang ahenho at ng apdo. Ang kaluluwa ko'y naaalala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Mga minamahal, yung mga binasa po nating mga talata, gaya ng sabi ko, ay hindi na bagong mga talata sa atin. No? Hindi na marahil ito ang unang beses na narinig po ninyo. In fact, may mga awit po tayong minsan na inaawit na nilalaman po ang mga titik ng mga talata pong ito. Ano po? Yung mga awit kagaya ng pag-ibig ng Diyos ay di Pamilyar po ba kayo doon? Ang awa niya ay walang kapantay, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Di po ba? Di ko alam kung pamilyar na kayo doon, pero ito po ay yung mga bahagi pong iyon ay pamilyar marahil sa marami po sa atin. Pero bagamat pamilyar po sa atin yung ilang mga bahagi ng awit na yon at ng mga talata na ating pinag-aralan, marahil bibihira sa atin dito yung nasilip, yung konteksto ng pinanggalingan po ng talatang ating pinagbubulayan ngayon, partikular ng mga titik o yung mga lyrics na inawit ko pong kanta kanina. Alam niyo po ba na iyon po ay nanggaling sa mga panahon ng napakadilim
napakahirap at napakalupit na karanasan ng bayan ng Huda, partikular ng lugar ng Jerusalem. Dahil kung kayo po'y pamilyar sa kasaysayan ng Israel, kasama ang Huda, yung Southern Kingdom at Northern Kingdom, ang buong lahi ng Israel, sila po ay kilala sa mga taong matitigas ang ulo, mga taong reklamador, mga taong mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosa na kahit ilang beses na silang sinuturuan, sinasabihan ng mga propeta ng Diyos, patuloy pa rin po silang lumalayo sa Kanya, patuloy pa rin po nilang ginagawa ang gusto po nila. Ganyan po ang ugali na makikita nyo sa kasaysayan ng bayang Israel. Ano po? At kung babasahin nyo po, ang pinapaniwalaan po natin, by the way, na sumulat ng Aklat ng Panaghoy, bagamat hindi ito rektang pinakilala ng author, di kamukha ng aklat ng mga halimbawa, kaya ng mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo, malinaw po doon na siya yung sumulat kasi sinabi niya sa unang bahagi ng kanyang sulat. Pero dito sa Panaghoy, hindi po nagpakilala ang author. Ano po? At ayon po sa mga scholar, maaring at malamang, nang sumulat po nito ay si Propeta Jeremias. At kung babasahin niyo po yung mga aklat na pinapaniwala ang isinulat ni Propeta Jeremias, halimbawa, yung aklat ng Jeremias, sarili po niya, yun po ay punong-puno ng mga warnings, yun po ay punong-puno ng mga babala sa bayang Israel na sila'y tumigil na sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, na sila'y tumigil na sa suway sa mga kautusan ng Diyos, na sila'y tumigil na sa pagsamba sa ibang mga Diyos maliban kay Yahweh. I believe from chapters 1 to 29, kung di ako nagkakamali, ganong karami, ganong kadami yung warnings na binigay ni Jeremiah para po sa nation Israel. Pero sa kabila po ng mga warnings na yon, hindi pa rin po sila nakinig. Ang mga Israelita ay nanatiling matigas ang kanilang mga ulo, nanatili po sila sa pagsuway kay Yahweh, pagrebelde kay Yahweh, at pagsunod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya dumating yung punto, sabi nga ni Fernando po yata, may sabi no? Fernando, no? Pagka daw napuno na ang salop, kailangan ng kalusin. So, ang Diyos po natin, totoo, mahaba pasensya ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Pero dumadating din po yung punto na kailangan ng kumalos ng Diyos. Kailangan ng humatol ng Diyos. At dumating na po sa punto na napuno na ang salop para sa bayang Israel at kailangan na silang kalusin. Kailangan na silang hatulan ni Yahweh. Yan po yung background ng Lamentations, ng Panaghoy. Ito po yung mga panahon, mga kapatid, na ibinuhos na ng Diyos yung kanyang hatol at puot sa mapaghimagsik na bayang Israel. Dito na po naranasan ng Israel yung malupit na parusa ng Diyos dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Dito po hinayaan ng Diyos, niloob ng Diyos, I may say, na sila ay masakop ng isang napakalupit at paganong imperyo. Walang iba kundi ang imperyo ng Babylonia. At doon na po sila nakaranas na mawasak ang kanilang bayan, mamatay ang kanilang mga kamag-anak, patayin ang kanilang mga religious leader, wasakin ang lahat sa bayan ng Jerusalem. At mamaya makikita ho ninyo ang ilang mga halimbawa po niyan. No po, winasak ang mga bahay, ang kanilang mga pinagkakakitaan, dumating sa punto na halos nagmistulang abo ang lahat ng nakikita nila sa bayan ng Jerusalem. At halos wala na silang makain. Ganon po katindi yung background ng pinagdadaanan po dito ni Propeta Jeremias at ng mga kasama po niyang mga taga-Huda nung panahon na isinulat ang aklat ng Panaghoy. Pero mga kapatid, sa kabila ng napakadilim na karanasan po nila na ito, makikita natin na nagkaroon ng twist. No? Kung babasahin nyo lang yung talata na pinag-aralan natin kanina, napakabigat ng pinagdadaanan po ni Propeta Jeremias. Nabanggit na rin po niya, lalo na kung babasahin po ninyo yung isang bahagi dito na nawala na po siya ng pag-asa. Halimbawa, kung babasahin niyo po doon
Sa verse 18, sinabi na ho niya dyan, at aking sinabi, ang lakas ko'y nawala, at ang aking pag-asa sa Panginoon. So dumating na po si Jeremias, kagaya ng sinasabi natin palagi sa kanyang dulo ng kanyang sarili. No, nawala na siya ng pag-asa. Tila yung kanyang mga dinadaanan niya at ng kanyang bayan ay higit na sa kaya niyang dalhin. Ganun na kabigat. Mga kapatid, dumating na po ba kayo sa ganung punto ng inyong buhay? Na Lord, parang napakabigat na itong pinagdadaanan ko. Parang hindi ko na ito kayang dalhin. Parang hindi ko na ito kayang harapin. Hindi ko na kayang tumagal sa mga Lord, parang wala na akong ibang pupuntahan. Hindi ko na alam kung paano ako magsisimula mula rito. Dumating na po ba kayo sa puntong ganon? Na napakadilim ng inyong paligid, na parang hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta. Na hindi nyo na alam kung paano magkakaroon ng solusyon ng inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Dumating na po ba kayo doon sa punto na halos nawala na po kayo ng pag-asa sa Diyos? Ganyan po yung naranasan dito ni Jeremias at kagaya ni Apostol Pablo na binanggit ko sa inyo sa 2 Korinto kabanatang 1, dumating na siya doon sa pagsubok na higit pa daw sa kanyang kaya. So ganun po yung nararanasan dito ni Propeta Jeremias at ng bayang Huda. Hopeless situation. Pero mga kapatid, dumating yung punto sa kanyang buhay na na-regain niya yung hope. Nagkaroon muli siya ng pag-asa. Nagkaroon muli siya ng lakas para makapatuloy sa kanyang buhay at umasa sa better future. Paano po yun nangyari, mga kapatid? Bakit po nagkaroon ng ganong turnaround? Saan nanggaling yung ganong turnaround sa puso ni Jeremias? Mula doon sa isang puso na wala ng pag-asa, sabi nga dito sa title, kawalan ng pag-asa, nagkaroon siya ng malaking pag-asa. Ano po yung nangyari? At kung nandoon ka sa punto ngayon ng iyong buhay na parang hopeless situation, parang ang gulo-gulo na, hindi mo na alam kung paano ka magsisimula mula rito. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta, paano ka magkakaroon ng hope. Yan po yung gusto kong makita po ninyo dito sa mga talata na atin pong pinag-aaralan ngayon. So, inati ko lang po ito, mga kapatid at mga minamahal, sa dalawang bahagi. Maikli lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Una, yung kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa. Yan po yung gusto kong makita nyo muna in verses 16 to 18. And then, pagtapos po noon, pag-aaralan natin yung pangalawa o panghuling punto na may pamagat, ang pinagmumulan ng pag-asa. Ang pinagmumulan ng pag-asa in verses 19 to 24. So, alalahanin, tingnan po muna natin mga kapatid yung unang bahagi, ang kawalan ng pag-asa. So dito gusto kong makita nyo muna mga kapatid, in verses 16 to 18, ano po yung nararamdaman ni Jeremias noong panahon po ito? Gaano katindi, gaano kabigat yung pinagdadaanan ni Jeremias at ng bayang Israel noong panahon pong ito. Ang sabi po niya mga kapatid doon sa verse 16, tingnan nyo po sa inyong mga Biblia, kanya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na graba, kanyang tinabunan ako ng mga abo. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Nung binabasa ko to, ano yung ibig sabihin dito ni Jeremias? Napakatila mahirap pong intindihin at napakalalim ng mga pananalita. Pero nakatulong po nung binasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa sa Ang Salita ng Diyos translation, ganito po ang pagkakasalin. And I quote, nabungi ang mga ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba. Alam niyo po ba yung graba? Yung nung nagpuputik dyan sa labas ng church natin, hindi po ba? Tinabunan ng quote-unquote graba. Yung graba yun eh. Pero alam niyo yung graba, di po ba? Yan yung matitigas na mga bato na pinagtatapal, lalo na kapag maputik para may daanan po tayo. So sabi dito ni Jeremias, nabungi daw yung kanyang ngipin dahil pinakain siya ng graba. At saka daw tinapak-tapakan niya ako, sabi dito, sa lupa. So ito po mga kapatid at mga minamahal ay pumapatungkol sa matinding kahirapan na pinagdadaanan po ni Jeremias at ng bayang ng Jerusalem sa kamay po ng mga mananakop na Babylonia. Sa sobra pong wasak ng kanila pong mga tahanan at lupaing tinitirhan ng mga panahon pong ito, ni wala po silang maayos na pwede po nilang paglutuan ng kanilang mga pagkain. Can you imagine?
yung mabigat po na situation po nila. At least nga kayo, meron pa kayong na paglulutuan ng maayos ng inyong pagkain. Noong time nila, imagine niyo, alam niyo naman yung itsura ng gera na napapanood niyo sa TV. Wasak lahat. No, parang ang nakikita mo sa paligid, abo. No, lahat ng mga building, ultimo yung iyong bahay, wasak. So ganun yung situation ng panahon pong ito. Wasak lahat ng panahon ni Jeremias, sila sinakop ng Babylonia. So wala silang lutuan ng maayos para sila ay makakain. Kaya po sila ay napipilitang magluto ng tinapay sa lupa. Kasi wala silang pwedeng paglutuan eh. So nagluluto sila ng ng pagkain, ng tinapay, kasi yun yung staple diet ng mga Hudyo. Tinapay sa lupa. At dahil sa lupa nila ito, niluluto, hindi po maiwasan na mahaluan po ito ng bato at ng mga graba. Naranasan niyo na po ba yun? Yung tinapay niyo nahulog sa lupa. Tapos pag kinagat niyo, parang may matitigas na bagay. Diba? So, ganun yung nangyayari na halos sa sobrang hirap ng kanilang situation, hindi na sila makapagluto ng maayos ng makakain po nila. Kaya naman po, kapag kumakain po sila ng tinapay na kanilang niluto sa lupa, nakakagat na rin po nila pati yung graba na nagiging dahilan kung bakit nabubungi ang mga ngipin ng mga Israelita. So ganito po katindi yung kahirapan na pinagdadaanan ng Jerusalem at ni Jeremias noon pong panahong ito, at sobrang down po sila, sobrang kawawa ang kanilang situation. No, imagine niyo mga kapatid, kayo nga minsan naawa pa kayo sa sarili ninyo, no, dahil wala ang ulam niyo, sardinas lang, no? Kung nasa panahon kayo ni Jeremias, social pa kayo, kumakain kayo ng sardinas kasi sila tinapay na, doon pa inaano sa graba, may kahalo ng bato. Pero kailangan nilang kainin kasi wala silang makain. So ganun po sobrang miserable ang kanilang buhay, sobrang bagsak ang kanilang moral, at napaka-miserable ng kanilang kalalagayan. Kaya nasabi niya rin in verse 16, tingnan niyo, balikan niyo po doon, kanyang tinabunan ako ng mga abo, o sa salin ng salita ng Diyos, tinapak-tapakan niya ako sa lupa. So si Yahweh, ang pinatutungkulan po niya dito bilang hatol sa kanila, mistulang sila ay tinapak-tapakan sa lupa. Ganito po katindi at nakakaawa yung sitwasyon ng bayan ng Huda at ng Jerusalem ng panahon po ito. At maaaring nakaka-relate po kayo, bagamat hindi eksakto yung nangyayari sa buhay po ninyo ngayon, sa buhay ng mga taga-Jerusalem ng panahon po ito. Maaaring hindi sinagop ang ating bayan, at maaaring hindi naman kayo dumating sa point na nagluluto kayo ng pagkain sa lupa, pero maaaring dumating kayo sa punto na pakiramdam po ninyo parang awang-awa na kayo sa inyong mga sarili. Dahil sa napakahirap na kinasasadlakan po ng inyong buhay. I mean, I'm not just pertaining sa financial difficulties, mga kapatid. Pero maaaring nasa punto kayo ng buhay ninyo na hopeless na kayo, na parang hindi nyo na alam kung ano ang susunod. Parang napakahirap ng inyong sitwasyon at wala kayong magawa rito. Yun yung mas masakit eh. Wala kayong magawa sa presente ninyong sitwasyon. Kaya parang, kagaya ni Jeremias, parang napakakawawa na ng tingin ninyo sa inyong sarili. Maaring yan ay nanggagaling sa karamdaman na hindi nyo mapagamot dahil sa kakapusan ng salapi, o sa isang minamahal na hindi na kayang masuklian yung pagmamahal at pangunawa na binibigay mo. Diba? Minsan, ang problema naman ng tao, hindi naman sa pera eh. Diba? Ang totoo nun, yung sabi nga ni Pastor Eric nung nagsisharean kami, yung pera, bro, naitutulog mo lang yan. Diba? Pwede mo itulog, mami, pag may problema ka sa pera, tulog ka. Wala ka naman magagawa eh. Diba? Pero yung relasyon, halimbawa, problemang relasyon sa asawa o sa pamilya, hindi ka maipapatulog nun eh. Diba? Yung alam mo na hindi kayo maayos. So, maaaring yung iba sa atin, ganun yung struggle na hindi na kayang, parang hopeless ka, no? Doon sa kinakasama mo, sa
sa anak mo na parang ayaw magbago, o kaya naman pakiramdam mo, kawawang-kawawa ka dahil kinakailangan mo pang mangutang kung kani-kanino, mangamuhan kung kani-kanino, para lang may mapantustos ka sa pangangailangan ng inyong pamilya. So mga kapatid, ganyan din po yung pinagdadaanan. Bagamat in lesser degree, marahil, ng mga tao po sa Huda at ni Jeremias nung panahon po ito. In fact, sabi ko nga, mas matindi pa. Paano ko po nasabi, mga kapatid, na mas matindi po yung pinagdadaanan ng bayang Huda nung panahon pong ito at ni Jeremias? Kung titingnan nyo po yung chapter 2 verse 11. Nasa chapter 3 tayo. Balik kayo sa chapter 2 verse 11. Mababasa po natin dyan na nagkalat yung mga patay na mga bata sa daan. In fact, hindi lang bata, kundi maging sanggol. Can you imagine that? Ano? Yun nga lang, nagdadaan ka sa kalye, may nakita kang bata na natutulog sa kalsada, sobrang nawawasak na yung puso mo, di ba? Na kung pwede ka lang may magawa, gagawin mo. So imagine niyo, hindi lang isa, hindi lang dalawang bata. Napakaraming bata sa kalsada. No, noong panahon pong ito, napakaraming sanggol na wala ng buhay, na nagkalat sa kalsada, dahil lang po sa wala silang makain, dahil sa tindi ng pagkawasak ng kanilang bayan, dahil sa pananakop ng Babylonia. And then in chapter 2, verse 12, makikita nyo dyan, na naghahanap po sila ng pagkain, nanghihingi po sila ng pagkain sa kanilang mga magulang. Pero dahil sa tindi po ng gera, o outcome ng gera ng Babylonia, wala pong mabigay na kahit biskwit man lang yung kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. Imagine niyo yung pain kung ikaw yung anak, di po ba? Wala ka namang ibang maasahan, kundi po yung inyong magulang. Po? Para ikaw ay masolusyonan sa iyong kagutuman. Pero kahit yung magulang mo, walang magawa. Di ba, dumadating po ba kayo sa puntong gano'n, yung mga inaasahan yung tao na sana tutulong sa inyo, wala rin magawa. Ano po? So bilang anak na umaasa sa magulang, masakit 'yon. Imagine niyo yung sitwasyon ng magulang na walang maibigay para sa kanyang anak. Doble yung sakit noon. Naranasan niyo na po ba 'yon? Nanghihingi ng pera yung anak niyo, pero dahil walang-wala kayo, wala kang maibigay. Di ba? Kung siya nagugutom, doble, triple, quadruple yung sakit na nararamdaman ng magulang. Kasi wala kang magawa para sa pangangailangan ng inyong mga anak. So, ganun po katindi, ganun na po kahirap yung nararanasan ng Jerusalem at ni Jeremias. Pero masakla pa dito, mga kapatid, sa sobrang hirap po nila, dumating na sa punto na sobrang gutom na nila, na marahil na wala na sila sa sarili. Yung mga anak nila na nanghihingi ng pagkain sa kanila, yung mga sanggol, yung mga bata, kinain na nila. Hindi kayo maniniwala, tingnan niyo po sa talatang 20 ng Kabanatang 2, chapter 2, verse 20, babasahin ko sa Ang Salita ng Diyos Translation. Masdan niyo po kami, Panginoon, sabi ni Jeremias. Isipin niyo kung sino ang pinaparusahan niyo ng ganito. Dahil sa labis na pagkagutom, kinain ng mga ina ang mga anak nila na kanilang inaalagaan. Napakatindi nung kanilang pinagdadaanan, mga kapatid, kumpara sa pinagdadaanan natin ngayon. Pero hindi ko minamaliit yung pinagdadaanan natin, Alam kong mabigat 'yan para sa atin. Pero I just want to emphasize sa inyong harapan na kung may pinagdadaanan ka ngayon, mas mabigat tong sitwasyon nila Jeremias at ang bayan ng Huda nung panahong ito. At kung sila ay nagkaroon ng pag-asa sa kabila po ng mabigat nilang pinagdadaanan, pwede ka rin magkaroon ng pag-asa ngayon sa mas mabigat din pero hindi kasing bigat na dinadaanan po nila. So napakatindi ho, mga kapatid, if you will just try to imagine yung kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Kaya naman po, nasabi ni Jeremias, balik tayo sa text, Lamentation or Panaghoy 3:17, ang sabi doon, at iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan, ako'y nakalimot ng kaginhawahan. Yun niya yung pagiging honest ni Jeremiah sa kanyang nararamdaman. Ito po, mga kapatid, ay nagpapakita ng kabalisahan, anxiousness ni Jeremiah
dahil po sa kanilang napakasaklap na sitwasyon. Yung phrase po na ako'y nakalimot ng kaligayahan doon sa verse 17, sa salin po ng English Standard Version ay ganito pong pagkakasalin. Sabi niya, I have forgotten what happiness is. Sa Filipino, nakakalimutan na daw ni Jeremias maging masaya. Grabe, no? Naranasan niyo na po ba yung sa buhay na ultimo yung kung paano maging masaya hindi niyo na magawa? No, na balisa kayo sa bigat ng inyong pinagdadaanan, ni hindi kayo makatulog sa gabi, palagi kayong tulala, ni hindi na kayo makausap ng matino dahil sa mga pinagdadaanan nyo, ni hindi nyo na makuhang ngumiti at magsaya. Kumbaga, mga kapatid, dumating na si Jeremias sa puntong ito na wala na siyang gana sa buhay. Ganyan po yung naranasan dito ni Jeremias at ang bayan ng Huda. And then in verse 18, ang sabi doon, at aking sinabi, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. So dito nakita natin, mga kapatid, in the light ng mga pinagdadaanan nila, na napaka-hopeless na ni Jeremiah. Wala na siyang lakas na harapin ang mga matitinding pagsubok na kanila pong pinagdadaanan. At nasabi din po niya na wala na din siyang pag-asa sa Panginoon. Dahil alam po niya na kung bakit ito nangyayari sa kanila ay dahil sa hatol ng Panginoon sa kanila bilang matigas ang ulong bayan. Dahil yung inaasahan po nilang magtatanggol sa kanila ay siya na pong nagagalit po sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. So wala na siyang ibang matatakbuhan. Hopeless na si Jeremiah at ang buong bayan ng Huda. Para kay Jeremias, wala na siyang pwedeng malapitan dahil ang pinakamalakas sana nilang kapit o proteksyon at kakampi ay nagalit na sa kanila. O mga kapatid, maaaring pumunta ka dito ngayon sa church na ganito yung iyong kalalagayan. Kung hindi man, malapit ka nang maging ganito. Na wala ka ng ganang mabuhay, wala ka ng lakas, sawang-sawa ka na, paulit-ulit na lang ang iyong sitwasyon. No? Sabi nga, dumadating ka na sa punto ng buhay mo na sinasabi mo, buong buhay ko, puro na lang pasakit. No? Kapag gano'n na yung mga dialogue mo, napakalala na nga ng iyong pinagdadaanan. Pagod ka na magtiis, pagod ka na lumaban, tila wala ka ng ibang malapitan, hindi mo na alam kung saan ka magsisimula, hindi mo na alam kung saan ka magtutungo, kagaya ni Jeremias, nawawalan ka na rin ng pag-asa sa buhay. Kapatid, kung ganito po yung iyong sitwasyon ngayon, pakinggan niyo po yung mga susunod ko pong ibabahagi po sa inyo na naging turn around ni Jeremias. So gusto kong makita ninyo mula sa ganitong kalalagayan, paano si Jeremias nagkaroon ng pagbabago. Mula sa hopelessness, nagkaroon po siya ng matatag na hope sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa ganito na situation, wala ka ng pag-asa, paano ka magkakaroon ng pag-asa? Paano ka magkakaroon ng lakas upang ikaw ay magpatuloy sa buhay? And that will lead us to our final point na pinamagatan po nating ang pinagmumulan ng pag-asa. So ano po ba yung ginawa ni Jeremias na kung bakit po noong siya ay hirap at nawawalan na po ng pag-asa, bigla-bigla mga kapatid at mga minamahal, bigla pong lumakas ang kanyang loob at nagkaroon po siya ng pag-asa sa buhay. So una, makikita niyo po in verses 19 to 20 na siya po ay, ano ginawa niya? Nanalangin sa Diyos. Tingnan niyo, verse 19, nasabi po niya, alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ng apdo. Ang kaluluwa ko'y naaalala pa nila at ang napangumbaba sa loob ko. So sa mga talatang ito, mapapansin natin na hindi siya humiling ng kahit ano sa Diyos. Napansin niyo po ba? Sapat na po sa kanya na masabi lang niya sa Diyos yung bigat ng kanyang pinagdadaanan. Masabi po niya in verse 19, alalahanin mo ang aking pinagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ang apdo. Ano po yung ibig sabihin dito, mga kapatid, ng ahenho at ng mga apdo? So dito, nabasa po natin na yung kanya pong pagdadalamhati at karalitaan ay inahilan tulad po niya sa isang ahenho at apdo. Alam niyo po ba yon?
Yung aheno po ay galing po sa salitang ugat sa Hebreo na ang ibig sabihin po niyan ay sinumpa. Ano po? At yung abdo naman po ay pumapatungkol sa pait ng kanyang mga pinagdadaanan. Nakakain na po ba kayo ng abdo? Ba, mapait po yun eh. So ito po ay tinuturing, yung mga pinagdadaanan po niya ay tinuturing po niyang sumpa mula kay Yahweh dahil ito po ay bunsod ng kanyang galit dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo. At yung pait o abdo naman po ay pumapatungkol sa mapait na sinapit po ng kanilang bayan dahil po sa hatol po na ito. So sinasabi niya po kay Yahweh yung kanyang mga pinagdadaanan. Ano? Nagiging honest siya kay Yahweh sa bigat ng kanyang nararamdaman. And then sabi niya sa verse 20, at kaluluwa ko'y naalala pa nila at pang nangumbaba sa loob ko. In other words, sinabi niya sa Panginoon na hindi niya magawang makalimutan man lang kahit saglit ang kanya pong pinagdadaanan at bagsak na po talaga ang kanyang kalooban. Kumbaga, mga kapatid at mga minamahal, durog na siya. Wasak na wasak. At talagang gusto po niyang sumabog na lang o mawala na lang. O mga kapatid, minsan ganito lang po yung kailangan natin. Kapag po, lalo na may matitindi po tayong pinagdadaanan sa buhay. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Minsan, ganito lang po talaga yung kailangan nating gawin. Maging honest lang po tayo sa harapan ng Diyos. Iwasan lang po nating mag-pretend na matatag. Minsan, kailangan lang nating maging transparent sa harapan ng Diyos. After all, nakikita naman niya, kilala naman niya tayo kung ano talaga yung pinagdadaan natin. Kailangan lang po nating i-open sa Panginoon kung ano talaga yung nilalaman ng ating mga puso. Mga kapatid, alam niyo, mas mainam po yan makabuluhan kaysa mag-rant tayo ng mag-rant sa Facebook at mag-post ng mga cryptic posts sa Facebook na pati yung mga walang walang malay na tao na wala namang maitutulong sa iyo, nakakaalam pa ng problema mo at i-chismis ka pa. Wala naman na-solve yun, mga kapatid. No? Magpatama ka ng magpatama sa Facebook, humingi ka ng simpatsya sa mga netizens na wala rin namang maitutulong sa iyo. No? Dinagdagan mo lang yung problema nila. Ano? Pwede nilang sabihin, ang dami-dami ko nang iniisip, dumagdag pa to. Ano? Sino yung pinatutungkulan niya dito? Diba? Marami pong tao ganyan gusto idama yung iba. So, mas mainam pa po na kausapin natin ang Panginoon, ihayag natin sa Panginoon yung ating nararamdaman, kaysa maghanap po tayo ng mga quotations at mga posts sa Facebook na ma-share para lang maipakita sa mundo kung ano yung dinadaanan natin o para lang may patamaan tayong isang tao na hindi naman nagpe-Facebook. Alam niyo mga kapatid, mas mainam pa po ito kaysa magsabi po tayo ng problema sa mga kumare natin o kaysa makipaglasingan tayo sa mga kumpare natin tungkol sa ating mga pinagdadaanan. Mas mainam pa pong lumapit sa Diyos at maging transparent and honest ka sa Kanya tungkol sa iyong pinagdadaanan. Again, after all, alam naman po niyang lahat yan. Hindi natin kailangang mag-pretend na malakas. Hindi natin kailangan mag-pretend na okay lang tayo kahit hindi naman tayo. It's okay to not be okay sometimes, mga kapatid. Tao kasi tayo. Nakakalimutan natin, even Christian tayo, may padamdamin tayo. Nabibigatan din po tayo. And that's okay, and that's fine with God. Ganyan niya tayo winayar, naiintindihan niya. Kung may mga times sa buhay natin na magbe-breakdown tayo at magsasabi tayo kay God ng mga pinagdadaanan po natin sa Kanya. And in fact, mga kapatid, kung gagawin po natin na maging honest tayo at mag-open tayo kay God ng ating nararamdaman, nakakagaan po yun ng ating kalooban kapag palagi po nating ino-open sa Diyos at iniiyak po sa Kanya yung atin pong mga pinagdadaanan. Kasi alam natin, mga kapatid, yung Diyos nakikinig sa atin. Minsan kapag nagsasabi ka sa kaibigan mo, hindi naman siya masyadong nakikinig kasi wala naman siya masyadong pakialam sa'yo. Yun yung totoo. Mas pakialam na yung sarili niyang pinagdadaanan. Pero sa Diyos, mga kapatid, lagi siyang nakikinig sa bawat hikbi at bawat daing ng kanyang mga anak.
At ang maganda ho dito, mga kapatid, hindi siya gaya ng mga FB friends mo o mga kaibigan mo na limitado ang magagawa para tulungan ka. Ang Diyos, mga kapatid, kaya kanyang saklolohan. Kaya kanyang tulungan. May kakayanan siya sapagkat Diyos siya na makapangyarihan at nagmamahal sa iyo. So yan po yung una nating natutunan, mga kapatid. Sa tuwing tayo po may mabigat na pinagdadaanan, lumapit po tayo sa Diyos in prayer. Pwedeng sa sobrang dalas nating naririnig yan, parang cliche na lang yan eh. Parang lagi na lang, pag-pray natin. Kapag nagsabi ko kay pastor ng problema, pag-pray kita, wala na bang iba? Mga kapatid, that's the best thing we can do sa ating pinagdadaanan. Napakasimple, pero hindi natin madalas binibigyan ng atensyon kasi feeling natin walang magagawa. Pero that's not the case. Alam natin, sa tinuturo ng Bible, na napakalaki ng magagawa ng prayer sa ating buhay, lalo na kapag tayo may pinagdadaanan. Lumapit po tayo sa Diyos in prayer. Kapatid, makinig ka sa akin, kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, lumapit ka sa Diyos in prayer. No matter kung basag na basag ka, no matter kung ano yung nararamdaman mo, basta sabihin mo lang sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo lang sa Kanya kung gaano ka naka-hopeless. Sabihin mo lang sa Kanya kung gaano na katindi at kabigat ang pinagdadaanan mo. Kausapin mo lang siya. And there are times, mga kapatid, there are times that we don't really need to utter a word. We just need to come into His presence and to cry. And that's it. May mga times na wala naman tayong kailangan sabihin iba. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya at sabihin sa Kanya kung ano talaga yung ating nararamdaman. And sometimes we don't need to say anything. Lumapit lang tayo sa Diyos. At nakikinig po siya sa atin. Just stay in His presence, cry to Him. Alam ng Diyos yun, naiintindihan ka niya, and be comforted of His loving presence, and be strengthened by His love and power. So, payo ko sa iyo, kapatid, kapag may mabigat kang pinagdadaanan, kaysa lumayo ka sa Diyos, kaysa gumawa ka ng mga bagay na panandaliang makakalimot sa iyong problema, kaysa umasa ka sa tao na palagi ka namang dinidismaya, mas lalo kang magbabad sa presensya ng Diyos. Kasi siya talaga yung makakatulong sa iyo na pwedeng magbigay ng lakas sa buhay mo. Wala nang iba. Even your pastor can't help you. Even ako, mga kapatid, ay tinuturing yung malakas. May mga times na mahina rin. May mga times na wala na, after ko pakinggan yung problema nyo, wala na ako ibang masabi, kundi I will pray for you simply because yun lang yung kaya kong gawin. Pero yun yung pinakamahalaga na kaya kong gawin. Nailapit ko sa Diyos na walang hanggan at walang limitasyon. At yun din na pwedeng gawin mo para sa iyong sarili, ang lumapit sa Ama mo sa langit at umasa ka na pakikinggan ka niya, at tutulungan ka niya, umasa ka na naiintindihan ka niya at hindi ka niya pababayaan. Yan yung kailangan mong gawin. Lumapit ka sa Panginoon in prayer. Thank you so much. Napakamaalalahan ninyo talaga, no? Sa panghuli po na naobserbahan ko na ginawa ni Jeremias dito sa mga pinag-aaralan po natin na sa kabila po ng kawalan po niya ng pag-asa at bigat ng pinagdadaanan, nanalangin po sa Diyos. Ngayon naman po inalala po niya kung sino ang Diyos. Nanalangin sa Diyos, and then he reminded himself who God is. Pinaalala niya sa sarili niya, o inalala niya rather, kung sino ang Diyos. Tingnan niyo po sa verse 21. Ilang mga talata na lang ho, mga kapatid. Ito ang sabi niya, ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip. Kaya't may pag-asa ako. By the way, hindi ko to naisulat dito, pero tingnan nyo yung ginamit na tense doon sa salitang ginugunita.
present tense. Ibig sabihin, ito ay constant na ginagawa niya para sa kanyang sarili. Hindi lang tuwing nasa church siya, iniisip niya ang Diyos, kundi araw-araw ng kanyang buhay, bawat oras ng kanyang buhay, kahit siya may problema, iniisip niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa panahon po na mabigat ang pagsubok, pinagdadaanan natin, napaka-crucial, napakahalaga, nabantayan po natin kung ano ang pinaglalaro natin sa ating isipan. Napakahalaga po niyan. Kung puro negativity, anger, self-pity, ang yung ipinupuno sa iyong isip, hindi ka niyan matutulungan. Lalo lang niyan bibigyan ng bigat ang iyong puso. Kaya kaysa mga bagay na negatibo, mga bagay na hindi naman makakatulong, yung palagi nating alagaan sa ating mga isip, mas maganda, punuin natin yung ating mga isip ng kadakilaan ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Mas magandang punuin mo yung ating mga isip ng katangian ng Diyos. Sino ba siya sa ating mga buhay? Gaya po ng ginagawa dito ni Jeremias. Tingnan niyo sa verse 21. Ano yung pinaglaro niya? Ano yung pinatambay niya? Ano yung palagi niyang iniisip during this time of hardship and suffering? Sabi sa verse 21, ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Ano yun, Jeremias? Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Yung kanyang mga habag at hindi nauubos. Yung kanyang inalala kung sino ang Panginoon. Ang salita pong kaawaan dito ay galing po sa salitang Hebreo na kesed. At alam niyo po ang ibig sabihin ng kesed. By the way, yung salitang Hebrew na kesed ay 250 times binanggit sa Old Testament. At ito po ay napaka-comprehensive na term. Ibig sabihin mga kapatid, mapakalalim ng salita pong ito na ginamit ni Jeremias sa verse 22. Na ultimo po yung salitang Ingles at salitang Tagalog wala pong pakatumbas na salita para po dito. Yung salita pong kesed na ang counterpart nito ay kaawaan, sa Hebrew ay may ibig sabihin na pumapatungkol sa kanyang pag-ibig, biyaya, awa, kabutihan, pagpapatawad, katotohanan, kahabagan, at katapatan ni Yahweh. In other words, mga kapatid, imbes na nagdwell siya sa mahirap at kawawa niyang sitwasyon sa buhay, no? I mean, reality yon. Talaga nararanasan yun ni Jeremias at ng Huda during that time. Pero, meron siyang choice. Magse-self-pity ba ako? Ito ba, iisipin ko na lang ba kung gaano kalaki yung aking problema at iisipin ko kung paano ko makakawala dito nang wala naman ako talagang maisip na paraan? O, mas iisipin ko kung sino ang Diyos na kayang tulungan ako. So, ganyan yung ginawa niya. Imbis na mag-dwell siya doon sa problema kanyang kinakaharap, mas nag-dwell siya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Gaya nga ng madalas kong nababanggit sa inyo, kapag po nag-focus tayo sa kalakhan ng Diyos, manliliit po ang malahigante po nating problema. Diba? Hindi ko may minsan binanggit sa inyo yan. I mean, I acknowledge napakabigat ng pinagdadaanan ninyo. No? Marahil yung iba po dyan, mas mabigat na sa pinagdadaanan ko. Pero kahit ano pa yan, no matter kung ano pa yan, ano? Kung pag-iisipan mo, magpo-focus ka kung gaano kadakila, gaano kalaki ang Diyos, manliliit ang lahat ng problema na pinagdadaanan mo. Sapagkat napakadambuhala po ng ating Diyos kung ikukumpara po siya sa mga problemang pinagdadaanan po natin. Napakadambuhala po niya kumpara sa mga problemang pinagdadaanan. Kaya, at alam po natin na walang imposible sa Kanya. At yamang wala pong imposible sa Kanya, bakit ka mawawalan ng pag-asa sa mga pinagdadaanan mo na gayong alam mo na kahit imposible, gagawin niya para sa'yo. Masaklolohan ka lang. Ilang beses ko nang ginamit na halimbawa, pero palagay ko napapanahon na yung mga panahon na ang bayang Israel ay nakupot na, wala na silang ibang pupuntahan, papatayin na sila ng mga Ehipsyo. Anong ginawa ng Diyos para saklolohan sila? Hinatin niya
Yung dagat. Hanggang ngayon, wala pong makakagawa noon. Sa mga panahon na umiiyak na yung isang lalaki sa bagong tipan sa ebanghelyo, dahil nawala na ang kanyang anak, anong ginawa ni Kristo? Binuhay niya. Maging yung patay. Tapos, magdududa tayo kung kaya ba tayong isalba ng Diyos sa mahirap nating sitwasyon. Gayong alam po natin na ang Diyos na ito kayang gumawa mula sa wala. Kaya niyang solusyonan anuman po, gaano man ka-imposible yung ating pinagdadaanan sa mga oras na ito. So mababasa nyo din po sa verse 22 na imbis po na mag-pity party siya dahil sa mabigat niyang sitwasyon, mas pinili po niyang mag-focus na kilalanin ang kabutihan ni Yahweh sa kanilang buhay. Tingnan po sa verse 22, sa mga nakaawaan ng mga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Nakita niyo po ba yon? Nag-focus siya sa mabuti, mga kapatid. Kahit wasak na po sila, inisip po niya, at least, buhay pa rin kami. At least, hindi kami lubos na nalipol. Di po ba? At kung tutusin, pwede po silang lipulin ng Panginoon eh. Yun yung nararapat sa kanila. Dahil sa masuwayin sila at makasalanan sila sa harapan ng banal na Diyos. Pero mga kapatid, hindi ginawa ng Panginoon dahil napakayaman ng kanyang awa. At pwedeng maging ugali din ho natin yan, mga kapatid. Kaysa sisihin natin ang Diyos sa nangyayari sa buhay natin, kaysa hanapin natin yung mga wala sa atin at mga problema natin, bilangin natin kung gaano kalala yung problema natin, mas bilangin po natin yung pagpapalang itinitira pa rin sa iyo ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Dahil siya'y mahabagin. Mabigat man yung inyong problema, at least may nakakain ka, at least buhay ka, at least may tinitirahan ka, at least, buhay yung mga anak mo. And most importantly, at least, ligtas ka. Alam mo, sa buhay mo, ano man mangyari, ligtas ka. Mamatay ka man ngayon, ligtas ka. Alam mo na makakasama mo ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Yun minsan yung nakakalimutan natin eh. Yung mga pinagdadaanan natin dito, akala natin, eto na yun. Hindi, dadaan na po tayo lahat dito. Ang pinakahuli nating destinasyon ay yung makasama si Kristo. Okay? Lahat ng bagay may katapusan. Nagpatuloy po si Jeremias sa pag-aalala sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 23, ilang mga talata na lang. Ang sabi niya, ang mga yaoy, bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Nakita niyo po yon? Sabi ni John MacArthur dyan, and I quote, "The bedrock of faith is the reality that God keeps us all His promises according to His truthful, faithful character." So yung matatag daw po nating pananampalataya, mga kapatid, ay nagmumula o nakapundasyon sa katapatan po ng ating Panginoon, na dahil alam natin siya ay totoo at dahil alam natin na siya ay tapat, hindi po niya sisirain yung kanyang mga pangako sa atin. So alalahanin mo, kapatid, na yung Diyos na nangako sa iyo, yung Diyos na nangako sa atin, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, ay tapat, natutuparin ang kanyang pangako, anuman po yung ating pinagdadaanan ngayon. Feeling mo, nag-iisa ka ngayon, feeling mo lang yan. Kasi ang sabi ng Bible, sinasamahan ka ng Diyos maging sa mga oras na madilim na punto ng iyong buhay. Magtataksilan lahat, tatalikuran ka ng lahat, pero hindi ang tapat na Diyos. Nasabi ng Isayas, malilimutan daw na nagpapasusong ina ang kanyang sanggol na anak, pero hindi ka daw makakalimutan ni Yahweh. Sabi sa Isaiah 49 verses 15 to 16. At dito ka humugot ng lakas, kapatid. Panghawakan mo yung katapatan ni Yahweh sa iyong buhay. Yan ang sabi pa niya sa Jeremias. Sabi pa ni Jeremias sa panghuling talata, verse 24, "Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya." Alam niyo po yung ibig sabihin ng bahagi dito? Sa ibang salin na imana. Ibig sabihin, itinuturing po ni Jeremias si Yahweh na gaya ng isang mamahalin mana o kayamanan. Nasa kabila po ng matitindi niyang kawalan, meron siyang isang bagay
na hindi po mawawala sa Kanya. At iyan po ay ang kanyang relasyon kay Yahweh. O mga kapatid, may mga panahon na susubukin ng Diyos yung ating pananampalataya. No, totoo po yan. May mga panahon na titingnan niya kung sino talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin. Maaaring tanggalin niya yung lahat ng mga bagay sa buhay mo na pinahahalagahan mo kagaya ng nangyari kay Job. Pero kung ang kaligayahan po natin ay walang iba o itinuturing nating mahalaga sa buhay natin at kayamanan natin ay si Yahweh, hindi ka panghihinaan ng loob, mawala man po ang lahat na ito. Dahil para sa iyo, basta kasama mo si Yahweh, basta naririyan siya sa piling mo, meron ka pa rin ng lahat ng mga bagay dahil siya ang pinaka nagkukumpleto sa iyo. Okay? Mawawala mahal mo sa buhay, mawawala kayamanan mo, pero kung ang Panginoon ang siyang kaligayahan mo, hindi ka mawawala ng loob. Hindi ka mawawala ng pag-asa. At tanong ko sa iyo, kapatid, sino ba ang kumukompleto sa buhay mo? Sino ba ang pinakamahalaga sa iyo? Sino ba ang pinakamahal sa iyo? Baka doon natin kailangan magkaroon ng change of course. Na baka masyado na nating ibinugugol yung buo nating buhay sa ating kapwa o mga material na bagay na nakapaligid sa atin imbes na sa Diyos. Kaya po pag nawala sa atin yung mga bagay na atin pong binibigyan ng atensyon sa ating mga buhay, mabilis tayong nawawala ng pag-asa. Mabilis tayong nawawala ng dahilan para mabuhay. Pero mga kapatid, kung yung inyong buong pag-asa, yung inyong buhay ay nakatuon sa Panginoon, anuman po yung mangyari sa buhay po ninyo, mga kapatid, anumang unos, anumang lindol ang danasin po ninyo, mananatili po kayong may pag-asa sa Panginoon at may kaligayahan sa Panginoon. Hindi magbabago, mga kapatid, ang katotohanan na ikaw ay minamahal bilang anak ng Diyos dahil kay Kristo na namatay para sa iyo upang tubusin ka sa iyong mga kasalanan at noong ikatlong araw ay nabuhay muli. Mga kapatid, ito po yung relasyon mo ngayon sa Diyos na kailanman ay hindi po mababago ng anumang pinagdadaanan po ninyo sa buhay. So mga kapatid, bago po tayo magtapos, tatanungin kita, ano yung problema mo ngayon na iniisip na parang walang pag-asa? No? At after kong tanungin po yan, pag-isipan mo, sino ba si Yahweh? Sino ba ang Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan para masabi mo na yung problema mo ay wala ng pag-asa? Pag-isipan po natin yan mabuti, mga kapatid, at magkakaroon po kayo ng dakilang pag-asa sa kabila ng isang buhay o isang problema na tila meron tayong kawalan ng pag-asa.